Hmm, okey po. Pray po muna tayo 'no? Okey, let's close our eyes. Ama namin nasa langit, sa pangalan ni Jesus, pinupuri ka po namin Panginoon, sinasamba at dinadakila. Dahil ikaw po ang aming Panginoon ng mga Panginoon, mga hari ng mga hari. Panginoon, muli maraming salamat po sa pagkakataon na 'to, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, Panginoon, na makapag-aral po ng iyong salita, Lord. Thank you, Lord, for the opportunity na po na 'to na binigay niyo po sa'kin, Panginoon, na to share the truth, Panginoon, to share to share your word, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din po sa araw na 'to, Panginoon, sa protection, sa guidance, Panginoon, throughout the day, Lord, sa pag-iingat sa'min habang yung iba sa'min ay nasa trabaho, Panginoon. Maraming salamat din po sa pag-iingat sa aming mga magulang, Panginoon, mga mahal namin sa buhay na malayo sa'min, Lord. Thank you for protecting them, Panginoon, sa mga danger, Panginoon. Lord, thank you po sa mga naka-attend po ngayon, Lord. Kayo po ang magbigay sa amin ng wisdom, Panginoon, para po maintindihan po namin at maisabuhay, Panginoon, yung mga matututunan po namin ngayon, Panginoon. Ah, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo, Panginoon. Humingi po kami ng tawad, Lord, sa mga kasalanan, Panginoon, yung mga nasasabi namin, naiisip, nagagawa, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Tawarin niyo po kami, O Lord. Ah, Bati po yung mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Yung mga bagay na ginagawa namin na mas nakukuha yung atensyon namin, Panginoon, na na mas dun po na ah, nauukol yung atensyon namin, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang namin sa iyo, Lord. Panginoon, I pray, Panginoon, na maging fruitful po itong magiging itong Bible study po namin, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang manguna, Panginoon. Kayo ang maitaas. Kayo po ang magsalita, Panginoon, para sa akin, Panginoon. Kayo po ang pumagitna sa amin ngayon, Panginoon. Panginoon, I pray din po sa mga magjo-join pa lang, Panginoon, nawa po, kayo po ang pangusap sa kanila, Panginoon, na makapag-join pa, Panginoon. I pray din po, Panginoon, ah, sa protection, Panginoon, ng bawat isa sa amin, na yung iba, Panginoon, nasa biyahe pa po, Lord. Kayo po ang mag-ingat sa kanila. Makauwi sila ng bahay nila ng ligtas, Panginoon. At pati rin po, balutin niyo kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo, Panginoon. Kami po, mga magulang namin, Panginoon. Lahat po ng aming minamahal, Panginoon. Kayo po ang mag-ingat, Lord. Ah, Hilayo niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng danger, Panginoon. Even na kahit po na ito po ay sin or unseen danger, Lord. Panginoon, tinataas po namin sa inyo, Panginoon, lahat ng aming mga kasalanan, mga problema, Panginoon. Yung mga pasanin namin, Panginoon, sa buhay, Lord. We lift it up all to you, Panginoon. We cannot carry it, Panginoon, on our own strength, Panginoon. Panginoon, palagi po, Panginoon, na ang will niyo lamang po ang mangyari sa buhay namin, Lord. Ah, Control our life, Lord. Lead the path, Panginoon. Ito po ang ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Gandang gabi po sa lahat. Magandang Okay. gabi. Sa Teddy. Okay po. Last week po, no, yung pinag-aralan po natin o namin po. Sino ba yung nakarating? Ay, naka-attend si Ate Catherine.
Si Ate Regine, o konti lang pala, no? Pero last week po pinag-aralan po namin yung about po sa kwento ng Noah's Ark, no? Tapos ngayon naman po pag-aaralan natin yung story ng bronze serpent. Pero po bago po tayo mag-start dun sa main topic na, gusto ko lang po makita kung may natatandaan pa po. Gusto ko po sanang marinig yung lesson na natutunan po ni si ano na lang po siguro, si Ate Regine kasi wala po yung ibang mga naka-attend po nung kahit maiksi lang po Ate Regine. Wala po kasi mga naka-attend nung nakaraan. Okay, amen. Okay na ba yan? Sige. Para Um, ma-refresh din po namin. Sige, thank you po. Yung last lesson po, it's all about doon sa kwento ng Noah's Ark, no? It's not just about the ark na binild ni Noah just because God asked him to build the ark before niya i-judge yung world. But we've seen how merciful the Lord is, how patient He is sa atin. Kasi masasalamin sa atin yung character ng mga tao noon no, na um, nangangaral si Noah nung time na yun habang ginagawa niya yung ark. Tapos sinasabi niya, no, maniwala mananampalataya and mag-repent. Pero hindi nakikinig yung mga tao and all of them thought na nababaliw lang si Noah, yung gano'n na parang, huh? 'Di ba? Hindi nila nakikita yung truth ng may Diyos pala talaga. Just the same sa atin ngayon, no? We are too busy with our personal things, personal stuff and all, that nakakalimutan na natin na may Diyos pala. But it's a good reminder for us. Even naging favorite ko na talaga yung na yun, nag-iisang door na yun, no? That one door na kinreate, no, wala nang ibang lagusan. It's because it symbolizes somehow that there is only one door, no, for us to be saved. Lahat ng papasok kasi doon sa ark, we're gonna go through one door lang and then lalabas din sa isang door. So that symbolizes or signifies yung Panginoong Jesus na only way for us to be saved po. Yun, ano pa, that the Lord keeps His promise in a way na He'll flourish us, even yung promise na kapag ka nag-disobey tayo, no, and we don't listen to the Lord, He'll surely judge and punish us. So, nakita din natin doon that we have a loving Father, but we also have a just Father, no, na hindi niya palalampasin yung mga kasalanan na gagawa natin. So, that's all I can share po. Thanks. Thank you po Ate Regine. Sino po si Ate hindi si Ate Michelle. Okay. Sige po. Okay na po yan. So yun po, no? Thank you po ulit Ate Regine. So, ini-encourage ko po kayo, no, na lagi nating pagnilay-nilayan yung salita ng Diyos, no? Yung mga lesson na natututunan natin, yung mga, tsaka yung mga matututunan pa lang, no? Lagi nating ilalagay sa puso natin yung mga lesson na yun, no? Wait lang, may share po ako. Ay, may, okay. Eto, ayan. Okay, sabi nga po sa Psalm 119, verse 15 to 16. Tanto siya. Ayun. Verse 15, I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Okay. So, yun po, no? We should put it all into practice, no? I-apply natin sa mga araw-araw nating buhay. Sabi diyan, no? I will delight myself in thy statute. We should find joy, di ba? Delight sa pagsunod sa Diyos. Huwag natin titignan na parang burden o mabigat sa loob yung pagsunod sa utos ng Diyos. Tsaka di ba sabi sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Yun. Na halimbawa po 'di ba sa mga magulang natin. 'Di ba kung mahal natin talaga yung magulang natin, pag may inutos sila,
susunod tayo, di ba? Like nung bata tayo, may mga utos yung mga magulang natin na hindi natin maintindihan kung para saan, kung anong purpose nung pinapagawa nila, kasi bata pa nga tayo noon. Pero nung nagkaedad na tayo, di ba? Narealize natin, kaya pala ako pinaglilinis ng dati, ng bahay ni mama, no? Magagamit ko pala yung natutunan ko pag may sarili na akong bahay, no? Kaya pala pinag-uurong ako ni mama kasi tinuturuan niya akong maging masipag, no? Na para din naman sa akin yun eventually. So katulad din sa atin, no? Especially sa ating mga new believers. Meron tayong mga hindi pa maintindihan, mga hindi pa alam, minsan di ba malabo pa sa atin yung reason at yung purpose ng pagsunod sa Diyos. Pero sabi sa wait lang. So John 13:7, Jesus answered and said unto him, what I do knowest not know, but thou shalt know hereafter. Di ba? Di ba sabi diyan, thou shalt know hereafter, or sa ibang later you will understand, no? Hindi niya sinabing you will never understand. Hindi niya sinabing there's no way you will understand. Sabi diyan, soon you will understand. So may kasiguraduhan po na maintindihan natin lahat soon. Okay? In God's perfect timing. O kailangan lang nating mag-continue to obey and to have faith po sa Panginoon, no? Okay, punta na po tayo sa main topic po natin, which is yung story ng bronze serpent. Okay. So yung story po ng background lang po, no? Yung story po ng bronze serpent, nangyari po siya almost 40 years ago after ng pag-rescue ng Diyos sa mga Israelites sa pagiging alipin sa kamay ng Egypt, no? Kung natatandaan niyo po yung ni-rescue ni God yung mga Israelites gamit si Moses, yung natrap sila sa pagitan ng Red Sea. Tapos yung sa likod nila yung mga Egyptian army. Tinagsamon yung Diyos ng hangin, napakalas na hangin na humati dun sa Red Sea para makatakas sila sa mga Egyptian army, no? Very known na story din siya sa Bible, no? For sure maano rin natin 'yan soon, matatalakay. Tsaka pala madami pang nangyaring event dun sa loob ng 40 years, no? Up to dito sa topic natin ngayon. Pero mag-focus lang muna tayo dun sa story ng bronze serpent. Okay. So fast forward tayo. Let's read po. Sino pwedeng magbasa? Oo, ako na lang. Ate Jarlene, pwede mo pabasa. Numbers 21, verse 4 to 5. And they sojourned from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom. And the soul of the people was much discouraged because of the way. And the people spake against God and against Moses. Wherefore have he brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither there is any water, and our soul loatheth this light bread. And thank you po, Ate Jarlene. So, yun po, no? Naglakbay po sila Moses at yung mga Israelites from Red Sea. Ang destination po pala nila diyan yung yung Promised Land of Canaan. O mas kilala natin na ngayon na Israel. Nang marating po nila yung Edom, di ba? Na-deny silang dumaan doon, which is mas mapapadali sana yung tatahakin nila kung nakadaan lang sila doon sa Edom, no? So nung na-deny sila sa Edom, napilitan silang dumaan palibot doon sa Edom. At doon nagsimula na yung ma-discourage yung mga Israelites, no? Nagsimula na din sila mag-complain sa Diyos at kay Moses. Sabi nila, no, bakit nyo pa kami dinala dito? Para lang ba mamatay sa lugar na to? Diba? Nagre-reklamo na din sila sa pagkain na pinoprovide sa kanila ng Diyos. Diba? Dinidisrespect na nila ang Diyos, no? So, nakakalungkot lang dito, no, na
sa sobrang frustrated nila, sobrang discouraged na nila that time, mas nag-focus sila dun sa sarili nilang feelings, sa sarili nilang pangangailangan. Imbis na mag-focus sila dun sa Diyos ko, imbis na magtiwala sila sa Kanya. Tsaka dun sa imbis na mag-focus sila dun sa mission na binigay ng Diyos, no? So, pati yung ano, hindi na rin nila naisip yung mga ginawa ng Diyos sa kanila, no? Throughout dun sa journey nila, kung paano sila iningatan ng Diyos, paano sila ginaid ng Diyos, kung paano sila pinakain ng Diyos for almost 40 years, di ba? So, itong verse na to can also reflect sa atin, no? Sa dinami-dami nating pinagdaanan kasama si God, sa dinami-dami nating pagsubok na nalampasan sa tulong ng Panginoon, even yung mga answered prayer natin, no? Then isang araw lang may dumating sa ating pagkakataon na talagang sumubok sa atin, yung talagang feeling mo wala ng pag-asa, talagang lugmok na lugmok ka na. Iba yung iba sa atin, magiging respond dun, sasabihin, Lord, bakit mo sa akin ginagawa to? Bakit nangyayari to sa akin? Diba ganun yung iba? Ganun yung magiging respond ng iba. Sisisihin na yung Panginoon, gagalit na sa Panginoon. Diba nawawala na yung faith tsaka yung focus natin kay God. Mas nagpo-focus tayo dun sa problema. Okay. Pero sabi sa James, wait lang. Yan. Sabi sa James chapter 1, verse 2 to 3. Sabi diyan, My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, yun po, no? God allowing us to suffer at dumaan sa mga pagsubok, no? Para matest yung pananampalataya natin sa Kanya, and if we respond correctly, kung tama yung magiging mindset natin at magtitiwala tayo sa Panginoon, yung mga pagsubok na yun yung magiging paraan para mas lalo tayong tumibay sa pananampalataya at sa buhay natin bilang isang Kristiyano, no? Okay, and also God allow yung mga pagsubok na yan para mas lalo natin siyang hanapin, 'di ba? Isik. Mas lalo tayong dumepende sa Kanya. 'Di ba kasi kung okay tayo, yung okay naman yung sitwasyon, walang problema, very smooth lang yung buhay, yung sitwasyon. 'Di ba minsan nakakalimutan na natin si God eh. Hindi natin siya masyadong napapansin, 'di ba? Unlike pag yung may pinagdadaanan tayo, 'di ba? We depend more sa Panginoon. At yun yung gusto niya, yung mag-depend tayo sa Kanya at magtiwala, 'di ba? Tapos sabi sa Romans 8:28 na, And we know that all things work together for good and that love God, to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So everything po na nangyayari sa atin, no, may plano ng Diyos. Sabi diyan, all things work together for good. So lahat po ng plano ng Diyos sa atin ay para sa ikakabuti natin, no? So kung tayo ay nasa bad situation pa ng buhay natin, nasa lowest point pa tayo ng buhay natin, then hindi pa tapos si God, no? He still have plan for us. No, yeah. Isingit ko na din yung John 16:33. Sabi diyan, pabasa nga ako Celine. John 33. John 16:33, These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Okay, yan. Thank you. So, ang ganda ng verse na to, no? Kasi sinasabi diyan, habang nabubuhay pa tayo, habang nandito tayo sa broken world o dito sa earth,
hindi tayo mawawalan ng pagsubok sa buhay. Pero ang pangako ng Panginoon, He will never, ever leave us. Di ba? At sa Kanya meron tayong kapayapaan sa puso. Di ba? Ang tunay na kapayapaan po, hindi lang yung kawalan ng problema, no? Tunay na kapayapaan po yung alam natin na nahawak tayo ng Diyos. Okay. Okay. Punta po tayo sa Psalm 18:33. Dagdag ko na rin po. Sabi diyan, He make it He make it my feet like hinds feet and setteth me upon my high places. Yung hinds po is a deer, di ba? Yung usa. Yung mga deer po, di ba, akyat sila sa mga matatarik na bundok because of their feet tsaka yung balance nila. So ang gusto pong sabihin na diyan sa verse 9 is hindi tatanggalin ng Diyos yung mga bundok o yung mga pagsubok natin sa buhay, no? Bagkus ay i-equip niya tayo tulad ng mga paa ng deer at gagabayan tayo para akyatin at pagtagumpayan yung mga pagsubok na harapin natin sa buhay. Yun po. Okay, let's continue po sa Numbers 21. Pwede ba babasa, Ate Regine? Numbers chapter 21, verse 6. And the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. Verse 7. Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord, and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. Thank you po, no? Okay. So after po nilang i-disrespect ang Diyos at si Moses at nagrebelde verbally sa Diyos, pinarusahan sila ng Diyos at nagpadala siya ng mga serpents o yung mga ahas. At tinuklaw yung mga Israelites at nagresulta ng maraming pagkamatay. So it represent din sa mangyayari sa atin. No? If magrebelde tayo sa Panginoon, pag nireject natin siya, what will happen? Mararanasan natin yung punishment ng Diyos. Diba? Then na-realize agad ng mga Israelites yung nagawa nilang kasalanan against sa Diyos at kay Moses. Na inamin nila na sila ay nagkasala, na nagsalita sila against sa Diyos at kay Moses. Inamin nila na mas nag-focus sila sa personal na pangangailangan nila imbis na magtiwala sa Diyos. Pero actually, it's a sign of spiritual growth, no? Yung marunong tayong umamin ng mga kasalanan natin, tapos ihingi natin ng tawad sa Panginoon. So it reminds us na whenever na magkasala tayo sa Diyos, kailangan natin ito i-confess sa Kanya at mag-repent. Ang sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diba? Merciful po ang Diyos. Diba? We just have to confess our sins sa Kanya. Hindi itago sa Kanya, hindi i-manage ng sarili natin, diba? Alam na ng Diyos kung ano yung mga dinadala natin. Naghihintay lang siya na sabihin natin yun sa Kanya. Diba? Hindi para tayo i-judge, kundi para i-transform niya tayo. Diba? Like yung pag-punish ni God sa mga Israelites that time, diba? Sa form of pagdidisiplina ni God sa mga tao doon, no? Ang Diyos po, He is merciful but also just. Sabi po natin, Regine. Pag hinayaan lang kasi niya yung mga kasalanan na yun, parang sinabi na din niya na okay lang gumawa ng mga kasalanan yung mga tao. Diba? But pinapakita lang sa atin ni God na He takes sin very seriously talaga, no? Even gaano kaliit yan. Okay, tandaan din natin na sabi sa Hebrew 12:6, for whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourged every son whom He receiveth.
Okay. So the Lord disciplines the one He loves, di ba? Mahal tayo ng Diyos kaya niya tayo dinidisiplina. Ayaw niya tayong mapahamak sa kasalanan. Dahil nga 'di ba yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No matter how small yung nagawa nating kasalanan, hingi pa din natin ng tawad sa Diyos, 'di ba? Sabi ni Ate Regine nung last week. Walang pinapalagpas, 'di ba? Walang pinapalagpas na kasalanan ng Diyos. But He will forgive us if we confess at magrepent sa mga kasalanan natin, 'di ba? Pero hindi dahil alam mo na ay patatawarin naman pala ako ni Lord pag humingi ako ng tawad, so okay lang na gumawa ng kasalanan. No, hindi po, no? Hindi po yan na lisensya para gumawa ka ng kasalanan. Di porket alam mo na merciful ang Panginoon, gagawa ka na at gagawa ng kasalanan. Di po siya license, no? Okay, sige po, sa pagkakaunawan niyo po, ano po yung repent? Bukod po kay Ate Regine, kay Ate Jerlyn at kay Celine. Sino pong gustong Si Ate Maricon po, Ate Maricon Bisario. Ano po yung pagkakaintindi niyo po sa repent? Repent, yung yung sabi mo kanina 'di ba, 'pag may kasalanan ka, yung sasabihin mo talaga kay God yung mga kasalanan mo kasalanan mo sa kanya na yung totoo na ano ba, hindi gano'n. Wait lang, Sige po, okay lang po. Hmm. ulitin na namin, nakalimutan ko. Mm. Basta yung totoo na humingi ka ng tawad sa kanya. Yun po. Thank you po. Meron pa po. Si Ate po, Edralyn. Parang busy pa siya, nasa kusina Busy Oo. pa. Ay, okay Nanonood po. lang. sige Okay po. lang Okay po, lang, Ate okay lang. Edralyn. Ayun, sige. Oo. Ayun, ayun po. Ano po. Sa inyo po, ano po yung pagkakaano niyo po nawa sa repent? Turning away from sin and turning. Yun po sagot ni De Yeah. La Re. Sige po, Ate Edralyn. Ganun din. Turning away from sin. Tapos commitment to change in our life accordance with God's will. Ayun lang. Short lang. Yun lang Apo. yung ko. Si Ate Asan si sige po. Okay po, sige po. Okay po. Thank you po. So yung repentance po is yun po yung total change of mind ng heart at saka yung direction natin, no? Yung pag may nagawa tayong kasalanan at nagrepent tayo, hindi na natin ulit yun intentionally na gagawin, no? Yung kasalanan na ginawa natin at magbabalik tayo sa Panginoon. Naalala ko yung tinuro ni Ate Jerlyn sa amin nun, di ba? Kung nasa race tayo, yung goal natin is si God, di ba? Nung hindi pa tayo nagre-repent, yung takbo natin palayo dun sa goal o dun kay God, di ba? Pero pag nag-repent tayo, dapat yung takbo na natin is toward na dun sa goal o kay God. Ba magfo-full U-turn ka talaga. So yun po yung repent, no? Paghingi ng tawad, hindi na gagawin ulit yung kasalanan at pagbalik sa Diyos. Okay, let's continue po sa Numbers 21:8-9. Nandito ba si Alex? Oh, Dilaray. Alex, pwede pa basa? Ako, ako Ay, yung yun A nga. kanina. Oo nga, ikaw pala yun. Sorry, hindi ko na. Okay. Numbers, wait na. Ito. Numbers chapter 21 verse 8 to 9. And the Lord said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole, and it shall come to pass that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live.
And Moses made a serpent of brass and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Yan, thank you, Alec. Okay, so after po mag-confess at mag-repent ng mga Israelites sa Diyos, inutusan niya si Moses na mag-set up ng pole at maglagay ng ahas na gawa sa brass doon sa taas ng pole. At sabi, kung sino man ang nakagat ng ahas at tumingin sa ahas na gawa sa brass, sila ay maliligtas. Meron akong dyan. Isa parang ganyan po siya. No? So it looks familiar po siya, no? Because it's a foreshadowing po, no? Ng pag-lift up kay Jesus doon sa cross. Sinabi din mismo ni Jesus nung kausap niya si Nicodemus, no? Sabi sa John 3:14-15. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of the Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Diba? Kung mapapansin nyo, no, yung snake, yung ginamit ng Diyos that time para iligtas yung mga Israelites, no? And sa Bible din po, di ba? Pag sinabing snake, parang papasok agad sa isip natin is Satan, sin, di ba? So yung bronze serpent po symbolizes ng curse, no? At ang curse at kabayaran ng kasalanan, no? Ito lang. Same sa mga ahas na tumutuklaw sa mga Israelites, na yun yung naging kabayaran ng kasalanan nila kay God. At kung sino man ay titingin ay mahihil. Ay, sorry. So, ulitin natin na. Sorry po. So the bronze serpent po symbolizes ng curse at yung kabayaran ng kasalanan. Same sa mga ahas na tumutuklaw sa mga Israelites, no? Yun yung naging kabayaran ng kasalanan nila kay God. At kung sino ang titingin ay mahihil. And Jesus, alam naman natin na siya ay sinless, di ba? But He will lifted up and bear the curse, di ba? Sa cross, which is yung mga kasalanan natin. And die bilang kabayaran naman ng ating mga kasalanan. At kung sinong mananampalataya sa Kanya ay maliligtas. Di ba? So, sabi sa 2 Corinthians 5:21. For He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So yung both po na the bronze serpent and Jesus po represented that they defeated po yung curse at yung mga kasalanan once and for all. Pero hindi lang po dun sa simpleng pagtataas lang ng bronze serpent at dun sa mismong serpent ng dahilan kaya naligtas yung mga Israelites, no? Sabi diyan, kung sino man ang nakagat ng ahas at tumingin sa bronze serpent ay mabubuhay. Kailangan po nila diyan ng pananalig at yung pagsunod sa Diyos para po sila maligtas. That time po mahirap po sa mga Israelites yun, no? Kasi isipin natin yung mga kumaagat sa kanila, yung pumapatay sa kanila, same image din nung makakapagligtas sa kanila, di ba? Very illogical, di ba? Pero sabi nga po sa Isaiah 55:9, for us, the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts. Di ba? Hindi natin kailangan maintindihan yung ways ng Panginoon, no? Kasi hindi talaga natin siya maintindihan. Limited lang yung kapasidad ng utak ng mga tao, di ba? Habang yung sa Diyos, limitless, infinite, di ba? Kailangan lang natin ay magtiwala, sumunod at manalig sa Kanya. At kailangan din po na mag-focus at maniwala sila dun sa ginamit ng Diyos para magdala ng kaligtasan, no? For us, yun po yung si Jesus, ba? Same din sa atin, no? Hindi sapat na kilala lang natin si Jesus. So, kailangan tayong manampalataya doon sa ginawa niya sa cross ng Kalbaryo
na tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan, ba? Siya ay namatay, inilibing, pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay, at tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, no? That time we are healed, we are saved. So we should focus at panghawakan natin yung promise ni God na salvation. Diba? Ang Diyos po, pag nag-promise po yan, totoo po yan. No? Hindi po yan katulad ng promise ng mga politiko. Ay. Diba? Totoo po pag si God ang nag-promise. Diba sabi sa Hebrew 6:18, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for the refuge to lay hold upon the hope set before us. Yan po, no? Yan po ang karakter ng Diyos, no? He is completely true. Diba sabi diyan, He is impossible to lie. Diba? Walang taong ganun na. So yun po yung karakter ng Diyos, no? He is completely true, fully trustworthy, tsaka unchanging. Diba? Hindi po nagbabago yung mga decision niya. Tsaka yung mga promises niya sa atin. Diba? Ang amazing lang, diba? Kasi God can use anyone and anything to comfort us, to heal us, and of course to save us. Diba? Sabi sa 1 Corinthians 1:27, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Excuse me po. So dito sa mundo, no, sa earth, ang sukatan kasi ng halaga mo, o yung halaga ng tao, importansya mo, is yung kung matalino ka, kung marami kang pera, maganda yung status mo sa buhay, madami kang ari-arian, malakas ka physically, di ba? Pero yung sukatan ng Diyos, kahit ordinaryong tao ka lang, kahit ano ka pa, mahina ka, duwag ka, wala kang tinapos, wala kang madaming ari-arian, if God decided na gamitin tayo, siya mismo yung kikilos sa buhay natin. Kahit wala tayo ng kahit ano dito sa mundo. Diba? Diba katulad na lang nung mga apostle ni Jesus. Diba sila James, John, mga mangingisda sila, diba? At mga mainitin pa yung mga ulo nila, diba? Pinansagan niya sila, diba, na sons of thunder. Tapos sila Peter at Andrew, diba, kapwa nila mangingisda. Si Matthew na isang tax collector, which is hindi maganda yung tingin sa kanila, no? Kasi pahirap sila sa tao dati. Sino pa? Si Gideon, di ba? Fearful man, duwag. Pero tinalo nila yung buong Midianite army. Gamit lang yung 300 na katao, sundalo, di ba? Dito sa kwento natin si Moses, hindi siya magaling na speaker. Pero he led the Israelites from Egypt, di ba? Hindi lang tao yung ginagamit ng Diyos, pati mga bagay din, no? So, tulad nung yung staff ni Moses, ginamit dyan na instrumento ng Diyos para magsamon ng hangin, tas hatiin yung Red Sea. Diba? Dito sa kwento natin ngayon na ginamit yung bronze serpent para iligtas, ihil yung mga Israelites. At madami pa pong iba, no? Dahil pang bagay na ginamit ng Diyos. No? So, bakit yun yung mga ginagamit ni God, no? Yung mga mahihina, yung mga less, parang mga, sabihin natin less fortunate ba? Mga ganun. Yung mga hindi natin inaakala na gagamitin niya pala. So, bakit niya ginagamit ni God yun, no? Para ipakita sa mga tao na yung mga miracles, yung mga gawa niya, ay hindi dahil sa human effort. Diba? Hindi dahil sa galing o abilidad ng isang tao, kundi sa kapangyarihan lamang ng Diyos. Diba? Diba sabi din sa 2 Corinthians 12:9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather
glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Okay. So, mas nagsha-shine kasi, 'di ba? Mas nagsha-shine, mas nakikita yung kapangyarihan ng Diyos kung ang gagamitin niyang instrumento ay yung pinaka-broken na tao, yung pinaka hindi natin inaakalang bagay, 'di ba? Kasi yun yung kasi kung isipin natin yung tao o bagay na yun talagang imposible sa kanila na gawin yun, 'di ba? Kung isipin natin yung tao o bagay na yun talagang imposible sa kanila na gawin yung pinapagawa sa kanila ng Diyos, 'di ba? Mas nagsha-shine yung ah, mas nasa-shine yung kapangyarihan ng Diyos, no? At para din na walang magyabang at umangkin ng credit sa ginawa ng Diyos na para lang sa Diyos. Kasi 'di ba tayong mga tao may 'pag may na-accomplish tayo, malaki na yung ulo natin, 'di ba, na nagiging mayabang na tayo. Pero 'pag accomplishment o gawa ng Diyos, malalaman natin sa mga sarili natin na walang kahit sinong tao, bagay, o kahit anong technology ngayon yung kayang gumawa nun, 'di ba? Mga miracles. Wala na tayong dahilan para mag-doubt pa dun sa kapangyarihan ng Diyos. Tapos na ako. So, okay po. Okay, so yun po. Ganda na lang. So, ito po yung summary po natin, no? Story po ng bronze serpent is not just a story of lifting up symbols and be healed instantly. No, it's a story of denying ourselves and obeying God, that He have good plans for us, and putting our faith in God's promise for eternal salvation. Yun po, that's it po for our lesson for tonight. Baka po meron po kayong gustong idagdag. Sayang yung ngayon lang sila Si Prince. Ate Regine, baka meron ka pong sasabihin. Ano lang po, idagdag lang po. Ako, pwedeng yung katabi, pwede yung katabi muna. Sige. Sige po, si Ate Jerlyn po. Si Ate Jerlyn mo. Sige. Ate Jerlyn. So, So, doon, pinaka-take away ko yung sinabi mo na God choose the fools to confront the wise. Kasi minsan, nagda-doubt tayo sa sarili natin kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. Feeling natin, ang dami nating kasalanan, na ang dami nating ginawang pagkukulang sa Kanya, na hindi tayo enough para mag-serve kay Lord. And then yung grace ni Lord, nakita ko dito na sa mga disciple niya na yung ginagamit niya is yung mga ordinary people para mapalaganap yung kanyang salita. So, ah kumbaga, wag tayong mag-doubt sa sarili natin kasi hindi nagkamali yung Panginoon sa pagpili sa atin. So, kailangan nating maintindihan na yung source ng lahat-lahat ng service na nagagawa natin sa Panginoon is nanggaling sa Kanya. And yung ultimate healer at source ng lahat-lahat ng meron tayo ngayon is sa Panginoon. And nararapat lang na ibalik natin sa Panginoon lahat-lahat. amen. Thank you po. Sino pa po? Gusto pong mag-share, magdagdag. Ikaw, meron? Meron ka? Meron pa po. Celine, ikaw. Sige ba?
Ito yung sa yung ayun. Wisdom, 1, 2, 3. Ayun. Sa'kin po ano, yung, number 1 is, ang kasalanan po natin is may consequences po 'no. 'Di ba nagrereklamo yung mga Israelites laban sa Diyos at kay Moses kaya pinahintulutan ng Diyos yung ahas na kumagat sa kanila. So dito pinapakita nila na seryoso yung kasalanan at may epekto po ito sa ating buhay. Yung number 2 is kailangan nating aminin yung ating kasalanan. Doon na-realize ng mga Israelites yung pagkakamali nila. Lumapit sila kay Moses at inamin nila yung yung pagkakasala nila, no? Tas yung number 3 is, ang Diyos ay maawain at nagbibigay ng paraan para maligtas. So, kahit nagkasala sila or kahit tayo, gumawa pa rin yung Diyos ng paraan para sila ay gumaling po sa pamamagitan ng bronze serpent 'no. And number 4 is yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, na hindi natin kailangan gumawa ng kung anumang, kabutihan. Yung kabutihan is resulta ng salvation na po natin 'no. So kailangan lang nilang tumingin sa bronze serpent at manampalataya sa sinabi ng Diyos para sila ay mabuhay. And yung, pinaka-main lesson po is, hindi tayo maliligtas sa mabubuting gawa natin kundi sa pananampalataya kay Jesus Christ. So tulad ng mga Israelita na tumingin sa bronze serpent para mabuhay, kailangan natin tumingin kay Kristo at magtiwala sa kanya para po sa ating kaligtasan. Ayan, thank you po. Thank you. Meron pa akong gustong, mag-share, sa Ate Regine. Hindi po. Ang dami pinauna yun, sige. So, dahil may 4 points siya. Ay, joke lang. Okay, so first po, sa akin is, nung inalaw ng Panginoon yun din, yung punto na nung inalaw ng Panginoon na makagat sila ng serpent, no? We can, yung judgment ng Panginoon, dahil we are, dalawang bagay natin pwedeng tignan kung bakit tayo nakaka-experience ng trials. First could be test of faith, okay, the usual, no? But then the second one is because we disobey the Lord. So, mahirap sa tao na isipin na, naku, baka kaya ko to na-experience, it's because, baka may kasalanan ako. Hindi eh. Ang una, di ba sabi ni Jim kanina, ba't ko to na-experience? Sana hindi bakit yung una nating tanungin, kundi ano yung nagawa ko. No, yung isa kasi, yung kung hindi rin naman natin pwedeng palaging sabihin, naku, hindi, test of faith lang to. Nagiging naman tayo doon, nagiging insensitive tayo na naku, may nagagawa na pala tayong kasalanan o pagkukulang sa Panginoon. Sana makita natin palagi, no? This is the first thing kasi for us to receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, is to admit muna na tayo ay makasalanan, no? Kung alam natin na nagkakasala tayo, nagkukulang tayo sa Panginoong Yesus, doon natin mararamdaman yung pangangailangan natin sa Panginoong Yesus for us na iligtas niya tayo into everything, no? Iligtas niya tayo from the sickness, mag-provide siya ng pangangailangan natin, or pinaka tayo niya ililigtas ay yung from the hell, di ba? So, pwede naman nating isipin na tayo ay dumadaan lamang sa pagsubok para tayo ay may mas manampalataya. But I hope and pray that mas makita natin yung sarili natin na kaya tayo may pinagdadaanan. It's because ito ay palo ng Panginoon sa atin. I always remember yung sinasabi sa preaching, no? Pagka dinidisiplin ng Panginoon, una, sinasabihan ka pa lang.
Sunod, kapag hindi ka nakinig, palo na. Okay? Pag hindi ka pa rin nakinig at tunay kang anak ng Diyos, patay na, 'di ba? Parang gano'n. Kasi nga sobrang tigas ng ulo. But then, yun lang, first point ko pa lang is sana makita natin na may pagkukulang tayo sa Panginoon. Let's humble ourselves na yun pala yun, kaya pala, no? Though sometimes hindi naman palaging yun. But then that's the first thing, no? Second po is makikita natin yung obedience ni Moses all throughout mula pa doon sa before pa the exile, no? Sumusunod na si Moses. Hindi pa niya nakikita ang Diyos ng time na yun. Naririnig lang niya. Kinakausap siya palagi, 'di ba? Paano siya nagkaroon ng ganong access? Paano niya naririnig ang Diyos? It's because ano siya, open yung heart niya. Hindi siya yung wala siyang matigas na puso, no? Open siya, surely nagsisik si Moses. And when the Lord will gonna use someone, walang imposible para sa kanya at walang makakahinder para magamit niya yung tao na yun. Yun lang, sometimes talaga, nade-delay kasi ang tigas ng puso, ang tigas ng ulo, no? Hindi tumatagal yung process kasi hindi tayo lumilingon agad sa pagtawag niya. So, because we want to do what we want lang. We don't want to be controlled by someone or others, no? We, parang not, myself lang, ganon. So, yung pagsunod ni Moses from then on, hanggang dito sa part na to, no? Hindi siya nag-complain na ako na naman yung may gagawin for the Lord or para sa'yo, para sa mga tao mo ang titigas ng ulo, 'di ba? Pero nag-fail siya dun sa last before sila makapunta sa Canaan, no? Nag-fail na siya dun, nagalit na kasi siya. Pero during this time, full obedience siya sa Panginoon. So the question that I can leave sa inyo po is how far can you go to obey the Father? And how long can you listen to His words? And third po is yung pananampalataya nga, no? So parang, okay, after kong makagat ng ahas, gusto mo kong patinginin dyan sa serpent made of brass, no? So, for those people who will listen and put their faith doon sa sinabi ni Moses, kahit wala namang kasiguraduhan na gagaling ba talaga ako or mabubuhay ba ako or something, doon natin makikita yung tunay na pananampalataya, di ba? Hindi naman kailangan pang patunayan muna ng Panginoon sa atin na kaya niyang gawin talaga. But because of the Bible na nandun na lahat, nakasaad na lahat yung mga nagawa ng Panginoon from Old Testament hanggang sa New Testament, I think that's more than enough to put our faith sa Panginoong Jesus lamang, no? Not to any other gods, but to Him, not to ourselves, because we can do this, but our strength have limitation po, no? Kung tingin mo you have a power, may limitation yan. So, we just have to, yun nga sabi ni Celina, we just have to look at Jesus Christ, no? No matter what, ano man yung pinagdadaanan, because He can only help us. Siya lang yung, kumbaga, maitatawid tayo, no? Hanggang even up to our death. Ang Panginoong Jesus pa rin, kung nasa Kanya tayo, ang Panginoong Jesus pa rin yung magtatawid sa atin papunta sa langit. Okay. So, yun lang po ang aking masashare. Thank you po, teacher. Thank you po, Ate Regine. Meron pa po. Sabihan. James, sorry. Hindi ako sure. Umabot ka ba dun umabot ka sa 5, no? 4-5? 4 to 9. Sige. Sorry, last na po, no? Sige.
yung last is, sabi niya doon, nasa 5 siya kasi ito yung ano eh, paglabas na yung journey na nila, no. Um and and the people spake against God and against Moses, wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither there is any water, and our soul loathed this light bread, yung mana lang po, no. Um Actually hindi sila tatagal dapat ng 40 years kung hindi naging pala complain ang mga Israelites, no? So sometimes then makikita din natin dito, no? Sometimes the Lord is not answering our prayer because we complain kung ano yung binibigay niya sa atin. So how can the Lord entrust us to something greater if we can't even handle yung mga maliliit na bagay, or even how can we be more grateful kung ang ibinibigay pa lamang ng Diyos na maliliit na bagay ay hindi na tayo nagiging grateful. Um, hindi nila nakita yung freedom, or yung liberty nila, no? Pagkaalis nila sa Egypt, yung pagpapakahirap nila na, 'di ba, yung 'pag nanonood kayo ng movie makikita niyo yung pagka nagkakamali sila sa trabaho, hahatawin sila ng anong tawag dun, ng latigo or something. Maybe ganun talaga yung ginagawa sa kanila nung time na yun, ganun sila kalupit, no? Sana yun yung nakita nila, yung paghihirap nila nung time na yun, compare sa i-fix nila yung eyes nila dun sa promised land na pupuntahan nila, yet nagko-complain pa sila, 'di ba? Tayo po, no, ako hindi ako ma-complain actually kung wala akong makain kasi tamad naman ako kumain, hindi ako kumakain. Nagugutom ako pero kunyari kakain ako 'pag gutom na ako. Pero have you ever experienced po ba na nag-complain na, "Ito, ito na naman yung trabaho ko, gan'to na naman kadami." 'Di ba, we are too blessed. I believe lahat po ng nandito, 'no. Ako, nakita ko yung pagpapasalamat ko sa Panginoon when I started another ministry, that they're not able to work because they're sick. Um, Sana 'no, yun yung makita natin na maybe nakakapagod yung trabaho natin, maybe nakakainis yung mga kausap natin, but this is the blessing of the Lord sa atin. This is the grace of the Lord na ibinigay sa atin. We should take care of it. We should be grateful as always. Ano, yung iba wala na pong trabaho, pero tayo meron pa tayong nakakain. Sa Pilipinas nahihirapan sila magpagamot, but when we're here sa Dubai, may insurance man tayo, wala tayong insurance, there is still a possibility and an access para tayo makapagpagamot. Now there are charities. So, let's be thankful while we're here and maybe tignan natin yung purpose. Bakit nga ba talaga tayo nasa Dubai? At first, I didn't know kung ba't ako tinawag. And I don't really know, no? Bakit ako tinawag ng Panginoon. Ang alam ko lang nandito yung magulang ko, so I have to come. But then yung prayers ko all throughout the 8 hours ng journey is, Lord, please help me to see the church where I can serve you in spirit and in truth. Help me to find a church na mas makikilala kita ng lubos and hindi nagdamot ang Panginoon. Immediately, though may mga nakita kong church before, but sinagot niya agad yung panalangin ko. Maybe that's very simple, no? But then, because of that prayer, nalaman ko yung purpose ko. Kung bakit pala dito sa bansa na 'to ako tinawag ng Panginoon. So rather than complaining because it's so mainit dito, napaka-kuwan niya, dahil sobrang init dito, I've been so grateful sa Panginoon. Sa kung ano yung binibigay niya kasi nagagamit siya sa lahat, sa madaming ministry talaga. Meeting other people and sharing whatever I have. I guess that's the purpose na binigay ng Panginoon sa akin while I will be here sa Dubai. So that's the last as promised. Thank you. Thank you po.
Meron pa po bang gustong mag-share? Ay, si Alex. Nasaan na si Alex? Like that. Sino tumawag sa akin? Si Narinig ko si Jerlyn. Jerlyn. Sino tumawag So, sa akin? ano lang po, yung i-ano ko lang po dito is yung cycle of sin. Kasi 'di ba nabanggit mo yun sa ibang judges yun, katulad ni Gideon. So, dito naman sa story mo is, bago dito sa bronze serpent is 'di ba naligtas na sila from Egypt. 'Di ba dun yung part nung sa Red Sea, niligtas sila ng Panginoon. So, dito, Israel already followed God, 'di ba? Kasi sinave sila ng Panginoon dun sa Pharaoh, dun sa Egypt, niligtas sila from being a slave. Pero pagdating dito sa bronze serpent is pumasok ulit yung sin, yung Israel sins against God ulit. 'Di ba yung nabanggit mo sa number around chapter 21 na people speak against God. So nag-start ulit sila mag-complain not only kay God but kay Moses. So yun. Tapos 'di ba panay-complain sila. So yung kaka-complain nila, hindi nila na ano na nagkakasala na sila ulit. So ang ginawa ng Panginoon is nagpadala siya ng fiery serpents among them, 'di ba? So pinaranas ulit nila kasi God is holy and just. So hindi siya pwede holy lagi. So yung Israel, yung na-recognize nila na or na-realize nila na eto na naman sila, nagkakasala sila. Ano ginawa nila? They ask help ulit sa Panginoon. So they cried unto God again. So dito yung sa part na 'to, dito pumapasok or umuulit yung repentance, yung nabanggit mo rin kanina. Kung ano yung repentance para sa'min, para sa'min. So people repent to God. So siyempre yung Panginoon gusto niya maligtas tayo. So God provides deliverance. Niligtas niya ulit yung mga Israelites. So yung Israel, once they are so dito pinapakita na sa huli, if you will repent God at hindi mo na talaga, yun nga, uulit-ulitin talaga na we should not keep repeating the cycle of sin, but we should learn from God's correction and we should trust it. Tapos yun po, walk in obedience. So yun lang. Yun. Thank you. Meron pa po? Baka po meron pa po. Kung wala, sige po, Ate Regine. Can I add something dun sa repentance na sagot niyo po kanina? Parang nabitin kasi ako dun eh. So, maybe we can say, kasi yung repentance is mag-sorry or something, no? Ano nga, may sagot si Alex eh. Change of Turning Yeah po. from sin po, then Turning. turning to God. Okay, so, pag nag-turn ka, hindi siya yung 360 no, na turn. Okay? Kasi pag 360 babalik, so it's like 180, like talikod talaga siya and walk towards sa Panginoon. Kasi pag nag-repent ka, we have weak tayo no, tao kasi tayo and init sa atin ng makasalanan. So wag tayo masyadong ganun, yung guilt natin na hindi na ako mapapatawad o hindi na ako mapapatawad kasi nagkasala na naman ako, no. Kasi yung repentance is pag nag-sorry, pag humingi ka ng forgiveness sa Panginoon, no, malalaman mo na forgive ka. Kasi dapat hindi mo na siya gagawin, 'di ba? Kaya lang mauulit at mauulit siya eh. So, pagka hindi mo na siya nagagawa, no, ibig sabihin forgiven ka na doon. But then yung point ko lang doon is yung, ayun nga, yung
hindi ka nababalik dapat. Yun yung true repentance. Mm. No? We can't say na nag-repent naman ako pero naulit ko ulit, no? Kasi nagre-resist yung ating katawan na, "Ay hindi ako ganyan, hindi ako mabait. Dapat kailangan magsungit ako," gano'n. "Dapat magmaldita ako, dapat in a day that meron 'no." So, practice 'no, try natin palagi na pipiliin natin ang Panginoon kaysa yung kasalanan, kaysa yung weakness ng sin natin, no? Kasi kaya nami-misuse yung sorry, 'di ba? Sorry na, no, kaka-sorry natin, hindi na siya nagiging sincere. So, yun, be careful lang sa paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Thank you po. Okay. Meron pa po? Okay po. Kung wala na po, baka po meron po kayong prayer request po. Pwede nyo rin pong i-chat po dito kung hindi po kayo makapagsalita. Saan ba yan?